God's image. Ang sabi sa Psalm 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang may likha ng lahat, kahit yung taong hindi mo masyadong gusto, ay nilikha rin niya. Yung mga talent na hindi mo alam at hindi mo hilig, gusto rin yun ng Diyos. Ibinigay lang niya sa iba. Ang paghahanap sa Diyos ay hindi sa mga ibabaw ng mga banal na bundok, hindi sa mga yungib, hindi sa mga doktrina, hindi sa mga activities ng simbahan lamang ginagawa, kundi sa pagtingin sa sariling kalooban at sa pagtitig sa kapwa-tao. Hindi mo kailangang maglakad ng nakaluhod sa simbahan, sa church o kung saan man para makita mo ang Panginoon. Sa mga ito, makikita mo ang mga magagandang katangian ng Panginoon. Sa pagtitig mo sa iyong kapwa-tao, makikita mo ang mga magagandang katangian ng Diyos at doon makikilala mo ang Diyos. Men were created to be like God despite gender differences o kaya naman ay all other differences. And even yung mga theological differences. Sa tingin ba natin yung mga iba't ibang theologies will make God different? Yung pananaw tungkol sa Kanya ay maaaring magkaroon ng pagkakaiba. Pero hindi nag-iiba ang Diyos. Even great Bible characters will tell us that there could be many faces, facets, and manifestations of the same God. Kaya ang pagkakakilala at pagpapakilala nila sa Diyos ay iba-iba. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao dahil nakikita niya ang image niya sa bawat isa. Kasi nga, we are all created by one God. Kahit pa nga yung mga distortions dahil sa kasalanan at may mga dumi dahil sa pagkakamali, yung basic character, gifting, at spirit ay galing sa Diyos. At kailan lang natin magagawang mahalin ang ating kapwa? Kapag nakita na natin yung image ng Diyos sa Kanya. Paano ba natin makikilala ang Panginoon? By reading our Bible. Ipinapakilala ng Panginoon kung sino at ano siya. In people, God has many images, hindi lang isa. So it is our responsibility to know God by reading our Bible, His promises, and His Word. God bless us all.